Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang malaking tanong sa military technology world: bakit tila nahirapan ang Chinese radar at missile systems ng Iran laban sa coordinated air campaign ng Israel at United States? Noong February 28, nagsimula ang Israeli military operation na tinawag na Operation Roaring Lion, habang ang United States naman ay naglunsad ng parallel campaign sa ilalim ng codename Operation Epic Fury. Hanggang ngayon, ongoing pa rin ang operasyong ito. Ang pangunahing target, pahinain at neutralize ang Iranian Air Defense Network, kabilang ang radar systems, missile batteries, command centers, at integrated air defense nodes. Sa kabila ng sinasabing upgraded radar systems at long-range surface-to-air missiles ng Iran, kabilang ang HQ-9B na iniuugnay sa China, maraming analysts ang nagtatanong, bakit may mga nakalusot pa ring advanced Western weapons? Ngayon, himayin natin ito. Ano ang Operation Roaring Lion at Epic Fury? Ang Operation Roaring Lion ng Israel at Operation Epic Fury ng US ay hindi simpleng one-night airstrike. Ito ay isang phased, coordinated suppression campaign na nagsimula noong February 28 at nagpapatuloy pa. Sa modern warfare doctrine, bago mo tirahin ang pangunahing military targets, kailangan mo munang sirain ang kalaban's eyes and ears, ibig sabihin, radar at air defense systems. Ito ang tinatawag na SEAD o Suppression of Enemy Air Defenses. Sa unang phase ng operasyon, nakatuon ang strikes sa radar installations, long-range missile batteries, command and control facilities, communications nodes. Ang goal ay i-disrupt ang integrated air defense network ng Iran para maging mas madali ang susunod na phases ng strike operations. Ano ang HQ-9B at bakit ito mahalaga? Ang HQ-9B ay isang long-range surface-to-air missile system na dinevelop ng China Aerospace Science and Industry Corporation. Ito ay madalas na ikinukumpara sa Russian S-300 at minsan ay tinatapat sa Western Patriot system. Ang claimed capabilities nito, engagement range na umaabot hanggang 250 hanggang 260 kilometers. Multi-target tracking capability, ability to engage multiple aircraft sabay-sabay. Radar systems na may sinasabing anti-stealth tracking features. Sa papel, mukhang matibay. Pero ang tunay na sukatan ng anumang air defense system ay hindi brochure specifications, kundi real-world combat performance. At dito nagsimula ang malaking debate. Ano ang nangyari sa ilalim ng ongoing campaign? Sa mga unang linggo ng Operation Roaring Lion at Epic Fury, lumabas ang mga reports na may mga precision-guided munitions at standoff weapons na nakalusot sa Iranian defensive perimeter. Ang standoff weapons ay inilulunsad mula sa malayong distansya, minsan lampas sa theoretical engagement range ng surface-to-air missiles. Bukod dito, may indikasyon ng paggamit ng stealth aircraft gaya ng F-35, na idinisenyo para mabawasan ang radar detection probability. Hindi rin mawawala ang paggamit ng electronic warfare assets, jamming, radar spoofing, at cyber electromagnetic disruption. Kung pagsasamahin mo ang stealth, standoff range, at electronic warfare, lumilikha ito ng napakahirap na operational environment para sa kahit anong air defense system. Bakit hindi umubra ang radar? May ilang posibleng dahilan. Una, integration issues. Ang modern air defense ay hindi lang tungkol sa isang radar at isang missile launcher. Ito ay network. Kung hindi seamless ang integration ng radar, command center, at missile battery, magkakaroon ng delay sa kill chain. Sa air warfare, seconds matter. Kapag na-delay ang data transmission o na-disrupt ang communications, maaaring mawala ang window para makapag-launch ng interceptor missile. Panglawa, electronic warfare pressure. Sa ilalim ng Operation Roaring Lion at Epic Fury, malamang na may kasamang electronic suppression strategy. Ang jamming ay maaaring magdulot ng false targets, delayed tracking, lost radar lock, reduced detection range. Kung ang radar ay design para sa peacetime surveillance ngunit hindi hardened laban sa high-intensity EU, maaari itong ma-overwhelm. At pangatlo, saturation and multi-vector attacks. Isa sa pinaka-epektibong paraan para talunin ang air defense ay saturation. Sabayan mo ng cruise missiles, drones,
stealth aircraft, standoff munitions, mabibigatan ng defensive network. Kahit ang pinakamalakas na missile system ay may limitasyon sa simultaneous engagement capacity. Sa military doctrine, may tinatawag na kill chain: detect, trap, identify, target, engage, assess. Kung masira ang kahit isang bahagi nito, lalo na sa detection o data relay, babagsak ang buong defensive sequence. Sa ilalim ng sustained operations na nagsimula noong February 28, posibleng unti-unting na-degrade ang radar nodes at command centers. Kapag nabawasan ang sensors sa network, lumalaki ang blind spots. At kapag may blind spots, may entry point ang kalaban. Dahil nagpapatuloy pa ang Operation Roaring Lion at Epic Fury, hindi pa tapos ang evaluation. Hindi ito one-night failure or success story. Ito ay evolving battlefield. Habang tumatagal ang campaign, pwedeng mag-adjust ang Iranian deployment. Pwedeng mag-reposition ang missile batteries. Pwedeng magbago ang tactics ng attacking forces. Pero ang initial observations ay nagpapakita na ang air defense network ng Iran ay nahirapan laban sa integrated Western strike doctrine. May role ba ang Chinese technology? May conflicting narratives tungkol sa eksaktong systems na deployed. May mga ulat na may Chinese origin radar at missile technology sa Iranian inventory, habang may public denials mula sa Beijing sa ilang claims. Pero anuman ang eksaktong configuration, ang mas mahalagang tanong ay ito: ang current air defense architecture ba ay kayang makasabay sa pinaka-advanced na air campaign tactics ng US at Israel? Sa ngayon, ang battlefield results ang nagbibigay ng unang indikasyon. Ang nangyayari ngayon ay hindi lang tungkol sa Iran. Ito ay test case. Kapag ang isang high-profile air defense system ay nahirapan laban sa advanced strike package, mapapansin ito ng buong mundo. Arms importing countries ay magtatanong, kaya ba nitong protektahan ang airspace namin? Integrated ba ito sa modern battlefield standards? Resistant ba ito sa electronic warfare? Sa kabilang banda, ang Western doctrine ng integrated air campaign ay muling napapatunayan sa actual combat scenario. Ano ang aral dito? Ang modern warfare ay hindi na tungkol sa pinakamalayong missile o pinakamalakas na radar. Ito ay tungkol sa integration, data fusion, electronic resilience, at network survivability. Ang isang standalone missile launcher ay hindi sapat kung hindi ito bahagi ng fully integrated, hardened air defense ecosystem. Habang nagpapatuloy ang Operation Roaring Lion at Operation Epic Fury na nagsimula noong February 28, mas malinaw na ang tunay na labanan ay nasa systems integration at electronic dominance. Hindi pa natin masasabi ang final outcome ng ongoing campaign. Pero ang malinaw ngayon ay ito: sa modern battlefield, ang hype ay madaling masubak. At kapag nasubak sa ilalim ng tunay na combat pressure, doon lumalabas kung alin ang brochure capability at alin ang battlefield reality. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng in-depth Taglish defense analysis, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment kung anong topic ang gusto ninyo nating himayin sa susunod. Hanggang sa susunod na strategic breakdown.